Kwentong Bayan. Kung sakaling manliligaw ka at kapalit kamatayan, itutuloy mo ba? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Andoy. Taong 2001, Antique. Pre, akala ko ba matapang ka? Simpleng kagat lang ng aso, takot ka? San ba kayo pumunta ni Beboy kagabi? Kung hindi bukol, kagat naman ng aso yung nakukuha nyo. Wika ng kaibigang si Kano. Hindi naman ako takot, no? Siyempre masakit. Ikaw kaya yung kagatin ng aso. Nagamot naman na to kagabi ni Mang Pilo, yung mana ng dok. Ang problema, medyo kumikirot pa. Gusto ko kasing pasukin yung malaking lumang bahay dun sa may burol. Eto kasing nililigawan kong si Aliyah. Ang sabi, hindi niya ako sasagutin kung duwag ako. Kaya ayun, sinubukan namin pasukin yung mga nakakatakot na lugar. Kasama ko si Beboy. Tugon ni Andoy. Naku, nalagot niya. Hindi niyo ba alam yung lumang bahay sa burol? Pinamumugaran ng kung ano-anong nilalang pati elemento eh. Dito sa lugar natin, walang naglalakas loob na mapadaan dyan. Tapos kayo, talagang ginawa niyo pang laro. Aso. Saan naman manggagaling yung aso? Wala namang nakatira dun. At saka paano magkakaroon ng aso? Baka hindi niyo alam ha. Naging usap-usapan sa baryo kung sino mang mapangahas na pumasok sa lugar misteryosong nawawala. Pagpapaliwanag ni Kano. Naku, naniniwala ka ba dyan? Kano yan. May nakatira kaya? Di ba, Andoy? Yung babaeng nakasuot ng blusa. Sinaway pa nga yung aso kaso bago maabot ng babae, nakagat na si Andoy. Paano ba naman napakabagal tumakbo Kakalingon ko sa kanya, natapilok ako kaya ayan, galos ang inaabot ko. Saka alam namin yun, Kano. Kaya nga yung lugar na yun yung pinili naming puntahan. Alam mo na, pag nalaman ng nililigawan niya na matapang yung kaibigan natin, baka sakaling sagutin siya. Kaso, minalas nakasalubong namin yung malaking aso. Wika ni Beboy. Yan kasi, pareho kayong hindi nag-iisip. O nga pala no, may sayawan sa kabilang baryo mamayang gabi. Gusto niyo bang sumama? Maraming babae dun. Eto naman kasing si Andoy, pinagtsatsagaan yung anak ni Mang Pasing. Ayan ang napala mo, kakasunod dun sa babae. Maraming babaeng mas maganda, pati na din mas maganda yung katawan kay Aliyah. O siya, sige na, may pupuntahan lang ako ha. Mamaya, susunduin ko kayo. Tugon ni Kano. Napabuntong hininga si Andoy at Beboy dahil may punto si Kano. Bakit nga ba sinasayang ni Andoy ang oras sa babae na tila kahit anong gawin niya, hindi pa rin niya makukuha? Napakahirap ligawan ni Aliyah ni hindi ito nakikihalubilo sa mga tao sa lugar. Madalas kasama ang ama sa tahanan na si Mang Pasing, kilalang albularyo. Isang bagay lang ang sasagutin ng dalaga. Yung lalaking matapang at walang kinakatakutan. Ayaw niya ng lampa at duwag. Kinagabihan, sinundo nga sila ng kaibigan. Magkalapit lang naman ang tahanan ng dalawa. Napansin ni Andoy at Beboy na nakainom na si Kano. Makikita ito sa mga kilos at pananalita na tila pautal-utal at panay ang pagtawa. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ni Andoy dahil sa sakit na nagmumula sa sugat. Pakiramdam ng binata, hindi din sila magiging masaya dahil merong iniinda. Magpasaganon pa man, hindi ito makatanggi sa mga kaibigan. Lalo pat kung hindi siya muling sasama, siguradong hindi titigil ang mga ito sa pagkumbinse sa kanya.
magbihis ka na. Si Beboy, kahit may mga galos, hindi tumatanggi. Ikaw para kang, kung, kung ako kay Alia, hindi talaga kita sasagutin. Pero kung talagang matapang ka, sasama ka sa amin. Hindi kaya kumpleto ang barkada kapag wala ka. Saka lagyan mo na lang ng tapa yung sugat mo. Mawawala yung sakit yan mamaya. Lalo na pag nakakita ng magandang babaeng nagsasayawan. Wika ni Kano. Sige na pare. Hayaan mo, dito naman kami ni Kano eh. Alalayan ka namin. Napaalam na din kita kanina sa mga magulang mo. Pumayag nga sila eh. Basta daw umuwi ka na maaga. Wika ni Beboy. Maaga o umaga. At saka, Ay nako, nagsama-sama na naman kayong tatlo. O Andoy, ayos ka lang ba? Kinukulit ka ng mga kaibigan mo. Pati ako natatamay eh. Nasa'yo naman yan kung sasama ka. Sigurado ba kayong kagat lang talaga ng aso yan? Lalo pat parang hindi magandang pakiramdam mo. Mamog pa anak. wika ni Nanay Lorna, ina ni Andoy. Wag po kayo mag-alala, Nay. Hindi na po masakit, saka kompleto naman ang mga kulo ko eh. Kung hindi ako sasama, alam mo naman ay kung gaano kakulit tong dalawa eh. Hindi talaga titigil yan. Siya nga po pala, nasan si tatay? Tanong ni Andoy. Ay ayun, tulog na. Maraming ginawa yan sa bukid eh. Hindi ka na niya inabala dahil dyan sa lagay mo. O siya sige, kung sasama kay umalis na kayo para maaga din kayong makauwi. Ay kayong dalawa, kayo nang bahala sa kaibigan nyo, pakiusap. Lumayo kayo sa gulo. Wika ng ina. Nang matapos ay pumasok na ng tahanan si Nanay Lorna. Samantalang ang tatlo naman ay naganda ng makaalis. Kahit hindi maayos ang pakiramdam ni Andoy, isinawalang bahala niya ito. Inisip ng binata ang kagustuhan at kasiyahan kasama ang mga kaibigan. Ilang minuto pa ang nakalipas nang bagtasin nila ang daan papunta sa sayawan. Ilang palayan ang nilakad nila bago maabot ang lugar. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay biglang nahinto si Andoy. Naramdaman niya na tila may nakasunod sa kanila. Tinignan niya ang buong paligid at sinigurado kung may tao ba. Nagtaka ang dalawa sa ginawa ng kaibigan. Iniisip na natatakot na naman si Andoy dahil madilim ang paligid. Ni wala man lang silang nadadaanan na may ilaw. Ayos ka lang ba? Pansin ko, panay ang tingin mo pare ah. May problema ba? Saka kung natatakot ka, nandito lang naman kami ni Beboy. Kami ang bahala sa'yo. Wika ni Kano. Ayos lang naman ako. May narinig lang ako eh. Saka parang may nakasunod sa atin. Kung sa bagay, baka taga-baryo lang din. Alam mo na, pupunta din doon makikisaya sa sayawan. Tugon ni Andoy. Oo nga naman, alam mo na. Hindi lang naman tayo ang makikisaya eh. Ayan, malapit na tayo. Nakikita niyo ba yun? Naku, daming ang tao ah. Saka napakalakas ng tugtog. Malayo pa lang, dinig na eh. Wika ni Beboy. Nagmadali na ang tatlo papunta sa lugar. Bukod sa masama na ang pakiramdam ng kasama, yung dalawa, sabik nang makakita ng mga babaeng panauhin sa sayawan. Habang masaya ang dalawa, kabaliktaran ang nararamdaman ni Andoy. Ang masaklap nang marating nila ang lugar. Sobrang lakas ng tugtog. Na tila pakiramdam ni Andoy, tumatagos sa kaluluwa. Pakiramdam ng binata, may kung anong nanunuot sa loob ng katawan. Nakaramdam din si Andoy ng panlalamig, kahit na lahat ng nakapalibot ay basang-basa ng pawis. Dahil sa pagsabay sa musikong nilalatag ng maestro sa tugtugan.
Kumuha sila ng upuan sa gilid. Nakaupo lamang si Andoy at sinabing habang tumatagal, lalong bumibigat ang pakiramdam. Ilang sandali pa, nakakita si Andoy ng isang maliit na ibon. Dumapo mismo sa gilid ng inuupuan. Sa paglalarawan ng binata ay kulay itim ito. Mapupula ang mga mata. Habang abala ang mga kaibigan sa paghahanap ng kapareha sa sayaw, si Indoy naman, dinadamdam ang pangirot ng sugat. Habang tumatagal ay pasakit ng pasakit. Malakas ang tugtog, ngunit napapaisip ang binata dahil naririnig niya ang ibong nakadapo malapit sa kinauupuan. Dagdag pa ng binata, tila nakikisabay ito sa tugtog. Hindi niya natagalan ang ganitong sitwasyon. Walang ano-ano ay tumayo na si Andoy. Kumuha ng bato para ipangtaboy sa ibon. Akmang babatoy na sana, biglang may humawak sa braso ng binata. Napabalikwa si Andoy. Hinatak siya ng lalaking may hawak ng batuta. Hinila nito si Andoy palabas ng kasiyahan sa pag-aakalang mamumukpok ng bato ang binata. Bakit ka may bato? Sino yung hampasin mo, ha? Kanina pa kita pinagmamasdan eh. Parang wala ka sa sarili mo. Sinong mga kasama mo? Ang putla mo, ah. Adi ka, no? Nasaan ang mga kasama mo? Tanong ng tanod. Ay hindi ho, masama lang po yung pakiramdam ko. Hindi din po ako mamumukpok. Pasensya na po kayo, hindi ko na po ulitin. Tugon ni Andoy. Eh talagang hindi na mauulit. Hindi ka na makakapasok dito. Umuwi ka na. Alam mo palang masama yung pakiramdam mo, nandito ka pa. Sige na, umuwi ka na. Magpahinga ka. Wika ng tanod. Akmang tatalikod na si Andoy nang marinig niya ang tawag ni Beboy. Nag-aalala ito. Habang si Kanu naman ay hindi na nila makita sa dami ng tao. Kinausap ng kaibigan ng tanod at tumingi ng pasensya. Ilang sandali pa inalalayan ni Beboy si Andoy na nooy nahihirapan ng humakbang. Hindi maintindihan ni Beboy kung ano nga bang nangyayari sa kaibigan. Kahit mahirap at malayo ang lakaran, hindi na ito ininda ng dalawa. Habang papalayo sa kasiyahan, mas lalong lumakas ang huni ng ibon at tila sumasabay pa ito sa lakad nila. Pre, naririnig mo ba? Pasensya na, nadamay ka pa tuloy sa nangyari sa akin. Sabi ko naman sa'yo kanina masama talaga yung pakiramdam ko eh. At saka, hindi naman tao yung haampasin ko eh. Yung... Biglang natahimik ang binata. Narinig muli ang huni. Sa isip niya, mapapahamak silang dalawa kung hindi nila bibilisan ang lakad. Walang liwanag sa lugar. Nanalangin na lamang si Andoy na makauwi ng ligtas. Habang binabagtas ang daan, hindi maiwasan ni Andoy na mabahala. Nilakasan niya ang loob. Iniinda ang sakit. Pinilit niya ang kaibigan na tumakbo. Sumunod na lang si Beboy kahit hindi pa maintindihan ng kaibigan. Sa tingin ni Beboy, natatakot lang si Andoy sa dilim. Ilang sandali pa ay naabot nila ang tahanan. Habol hiningang sumigaw si Andoy ng tulong. Ang ingay mo naman, Andoy! Ano ba nangyari? Ay, bakit ganyan yung itsura mo? Ay Diyos ko naman. Beboy, ano bang nangyari kay Andoy? Sige na nga, pumasok na nga muna kayong dalawa. Mukhang may humahabol ata sa inyo. Wika ni Nanay Lorna. Ewan ko nga po kay Andoy eh. Meron daw po siyang narinig na... Naudlot ang pagsasalita ni Beboy dahil bigla na lang nawalan ng malay si Andoy. Naiyak ang ina dahil sa pag-aalala. Kaya maging ang tatay ay tumulong na din na maayos ang kalagayan ng binata.
Napapaisip na rin ito kung ano ba talagang nangyari sa anak. Paano po ba? Dadalin po ba natin sa pagamutan? Tatawag po ako ng tulong. Naisip ko po baka may rabies po yung aso eh. Baka po hindi nailabas ng mananandok kaya po siya nagkakaganyan. Wika ni Beboy. Anong klaseng aso ba yung humabol sa inyo? Kagabi, hindi naman niya naikwento sa akin kung saan kayo nanggaling. Basta na lang siyang pumunta sa mananandok. Ipaliwanag yung nangyari. At kung bakit ganito kalala ang sinapit ni Andoy. Wika ni Tatay Kulas. Kagad namang sinabi ni Beboy ang nangyari. Kahit alam niyang ikakagalit ng mga magulang ng kaibigan. Napamura si Tatay Kulas nang mapag-alaman na galing sila sa lumang bahay sa may burol. Napadasal ang ina at naintindihan kung ano ba talaga ang lagay ng anak. Ilang sandali pa, biglang nanginig ang katawan ni Andoy na tila sinasapian ng demonyo. Naramdaman ni Tatay Kulas na maaari itong makapaminsala kung hahayaan na lamang. Kumuha ng tali si Tatay Kulas. Bigla nitong ginapos ang paa at mga kamay ni Andoy. Batid niyang hindi sa rabis nagmula ang sakit ng anak. Nagmumula ito sa kung anong uri ng nilalang. Kulas, ano bang ginagawa mo? Hindi ka ba naawa kay Andoy? Ano gagawin natin? Beboy, alam mo ba ang bahay ni Magpasig? Samahan mo ko at magpapatulong tayo. Hindi pwedeng abutan ng umaga na ganito ang kaibigan mo. Baka lumala ang lagay niya. Kulas, ikaw na munang bahala sa kanya. Tatawag kami ng tulong. Wika ni Nanay Lorna. Magdala kayo ng pangontra. Sigurado akong nasa paligid lang natin ang nilalang. Lorna, dalian nyo. Napakadelikado ng lagay ng anak natin. Wika ni Tatay Kulas. Patawarin niyo po ako. Sana hindi ko hinayaan na umabot sa ganito eh. Pare, tibayan mo lang yung loob mo. Kapit lang pare, magdasal ka! Wika ni Beboy. Kahit walang tugon ng kaibigan ay hinayaan niya na lang. Nagmamadali na itong sumama sa ina ng kaibigan. Dala ang itak at sulo, maging ang garapon na may asin. Bit-bit ng dalawa, habang binabagtas ang daan papunta sa tahanan ng manggagamot. Habang nasa daanan, naramdaman ni Beboy ang sinabi ni Andoy kanina na may nakasunod sa kanila. Binuksan ng binata ang garapon ng asin. Walang pag-aalinlangan. Dumukot sabay-saboy sa kung saan-saang direksyon. Ganon din ang ginawa ni Nanay Lorna hanggang sa makarating sila sa tahanan ng manggagamot. Nahihiyaman dahil alam nilang makakaistorbo sila sa taong nagpapahinga. Kinapalan ng ina ang muka. Inisip ang buhay ng anak. Ilang sandali pa, pinagbuksan sila ng dalaga. Si Aliyah ang bumungad sa tapat ng pintuan habang nakasunod ang ama. Sinipat kung sino ang nasa labas ng tahanan. Mabaging langit. Naku anak, papasukin mo sila. Biglang bumigat ang paligid. May dala-dala pa kayong itaka. Abay, akala ko naman papatayin nyo kami. Natakot tuloy ako. Pero ramdam ko ang lansa. Ramdam ko ang alinsangan. Wika ni Mang Pasing. Ay, pasensya na po kayo, Magpasig. Kailangan po namin ng tulong nyo. Yung may nangyari po sa... Naudlot ang pagsasalita ni Nanay Lorna. May sumusunod sa inyo. Ramdam ko. Aliyah, kunin mo ang gamit sa kwarto. May kailangan tayong tulugan. Wika ni Mang Pasing. Nanay po kayo ni Andoy, di ba? Ano pong nangyari? Sige po, kukunin ko na. Tay, sasama po ako. Tugon ni Aliyah. Bilisan mo na, mamaya na tayo mag-usap. Baka maubusan tayo ng oras. Muling wika ni Mang Pasing.
Bago lumabas ay nagdasal ng proteksyon si Mang Pasing. Ramdam niya ang alinsangan ng lugar. Habang nasa daan, pinaliwanag ni Beboy ang nangyari. Ganun na lang ang pag-aalala ng albularyo sa sinabi ng binata. Ayon sa manggagamot, matagal nang walang naninirahan sa bahay na yun, maliban na lang sa sinumpang nilalang. Ang hindi niya lang maintindihan bakit sinubukan ng dalawang pasukin ng lugar. Habang naglalakad ay hindi maiwasang makaramdam sila ng tensyon. Lalo pa nang may marinig silang alulong kasabay ng pag-angil ng hayop sa hindi kalayuan. Patuloy lang naman na nagsaboy ng asin si Beboy. Ilang sandali pa ay nasa harap na sila ng tahanan. Nanlaki ang mga mata ng albularyo nang makita ang malaking anino na bumabalot sa buong tahanan. Sa paglalarawan ng manggagamot, tila gustong wasakin ng anino ang buong tahanan. Napausal ang matanda ng mataas na uri ng orasyon. Habang si Nanay Lorna naman, patuloy lamang na nagdarasal. Itinaas ng albularyo ang kanang kamay at kumumpas sa hangin, na tila may kung anong kinuha at ibinato sa tahanan. Paulit-ulit ito hanggang sa nawala ang anino. Diablong umatake sa anak niyo. Magmadali ka, Lorna. Magsiga kayo ng pampausok. Alea, tumulong ka na, anak. Wika ni Mang Pasing. Nakita nilang umiiyak si Tatay Kulas dahil nagdidiliryo na ang anak. Habang nakatali ay panay labas ang itim na likido sa bibig ni Andoy habang tumitirik ang mga mata. Gamit ang palad, umiipang matanda ng dasal. Ginamit niya itong pangtakip sa mga mata ng binata. Habang nasa ganitong estado, hinawakan naman ng ama ang anak upang pakalmahin. Alea, sabayan niyo si Lorna sa pagdarasal. Kung maaari, lakasan niyo ang bigkas. Wika ni Mang Pasing. Mapapansin sa itsura ni Andoy ang unti-unting panghihina. Tumigil na din sa pagpupumiglas. Indikasyon na gumagana ang mga dasal. Habang si Aliyah at Nanay Lorna tuloy lamang sa pagdarasal. Panay naman hilot ng manggagamot sa buong katawan ng binata na kasalukuyan na dumadaing. Tila may kinakalas na kung ano-ano ang manggagamot. Ilang sandali pa ay kumalma ang paligid. Maging ang naramdamang tensyon ay humupa nang makitang unti-unting bumabalik na sa wisyo si Andoy. Maya-maya pa, nakatulog ng maayos na tila walang nangyari. Umubo ito at gumilid ng pagkakahiga. Nakahinga ng maluwag ang albularyo habang tinatanggal ang mga tali ng binata. Sinuri din ng manggagamot kung maayos na ba talaga ang binata. Hinanap naman ni Tatay Kulas ang kinagat ng aso. Ipapakita niya sana sa albularyo. Ngunit laking gulat dahil galos na lamang ang natamo ng anak. Napabuntong hininga si Mang Pasing habang pinapaliwanag ang nangyari sa anak. Ayon sa kanya, kuyog hangin ang nambiktima sa anak. Isang uri ng aswang na may kakayahang magpalit ng anyo. Pero matagal na panahon na at sa pagkakaalam ng albularyo, patay na ang aswang kasama ang alagang aso. Doon na inumaga ang manggagamot at si Aliyah. Sinigurado nitong tuluyang nilisan ng dyablo ang lugar. Nang magising si Andoy, kaagad niyang nakita si Aliyah. Parang nakakita ka ng multo. Magpasalamat ka kay Mang Pasing, siya ang gumamot sa'yo. Nagtapat na din ang kaibigan mo. Nagpapalakas ka pala para manligaw sa dalaga. Maganda nga itong si Aliyah. Pero kung manligaw ka man, magtrabaho ka muna. Nang hindi naman nakakaya dito kay Mang Pasing, hindi puro kalokohan ang nalalaman niya. Wika ni Nanay Lorna.
Naku, si nanay naman oh. Pero, Mang Pasing, pwede ko po bang ligawan si Aliyah? Tanong ni Andoy. Tumango naman ng albularyo. Merong kondisyon. Patapusin muna ng pag-aaral ang dalaga hanggang sa kolehiyo. Kaya hinigpitan ito ng ama dahil gusto niyang maiba ang landas ng dalaga. Maliban sa panggagamot, wala naman silang pinagkukunan na ikabubuhay dahil may edad na din si Mang Pasing. Mabilis namang lumipas ang panahon. Nakapagtapos si Aliyah, habang si Andoy naman nagpursiging makatapos sa piniling kurso. Sa kasalukuyan, nagkatuluyan ang dalawa. Patuloy pa rin silang ginabayan ng ama ng dalaga dahil anumang araw, anumang panahon, maaari silang balikan ng nilalang. Naniniwala ang albularyo na sa oras na magkaroon ka ng koneksyon sa mga nilalang, kahit kailan, hinding-hindi ka nila makakalimutan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Elton. Taong 1987, Camarines Sur. Isang linggo na lamang ay pista na ng barangay nila Elton. Lahat ay abala na sa pag-aayos ng kani-kanilang tahanan. Isa sa nakagawian ng residente sa lugar. Bukod sa mga handang makakain ay inihahanda rin ang tahanan dahil madalas na umuwi ang mga kamag-anak na nakatira sa iba't ibang lugar. Kaya naman, itinuturing na isa sa pinakamasayang okasyon ang pista sa lugar. Kahit ang binatang si Elton, inaabangan din ang pagdiriwang. Kahit pa wala namang paghahandang nagaganap sa loob ng tahanan. Dahil si Mang Jerry na ama ni Elton, wala namang interes sa ganitong kasiyahan. Kaya tuwing pista ay normal na araw lamang sa tahanan ng dalawa. Hindi naman ito dinamdam ni Elton. Dahil nakasanayan na niyang magbahay-bahay na lamang at pumunta sa ibang kabarkada para makisalo sa handaan. Hindi naman din bago sa Elton sa lugar dahil dito na rin siya ipinanganak. Sa katunayan, halos lahat ng kapitbahay ay kilala ang binata dahil sa magaling ito sa pakikipagkapwa. Itinuturing ng iba na sariling kamag-anak si Elton at hindi sila nag-aatubiling magbigay ng tulong sa binata. Ang hanap buhay ni Mang Jerry ay pagtulong sa pagkukopra tuwing panahon ng anihan ng niyog. Ngunit hindi naman palaging may nagkukopra kaya may mga oras na kinakapos talaga sa pinansyal na aspeto ang dalawa. Ngunit kahit gano'n ang pamumuhay ng mag-ama, wala namang sama ng loob o nasasabi ang binata. Dahil kahit hindi masyadong nagsasalita ang ama, ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya. Bukod sa alagang manok ay tanging si Elton lamang ang inaasikaso ng ama. Sa tuwing nagkakaroon ito ng pera ay palaging ibinibili ng paboritong mga pagkain ng anak. Mabilis na lumipas ang oras. Namalaya na lamang ni Elton na araw na ng pista. Madaling araw pa lamang ay naririnig na mula sa kinahihigaan ng yabag ng mga taong dumadaan sa labas. Hindi man nakikita. Ngunit batid niyang karamihan sa mga ito ay taga Maynila dahil Tagalog ang pananalita. Kahit gusto pa mang matulog ay hindi na nagawa pa dahil sa sobrang ingay ng paligid. Ang iba naman ay nag-uumpisa ng magkatay ng baboy. Kabi-kabila na rin ang pagpapausok na pumapasok naman sa kwartong kinahihigaan. Bumangon na lamang ang binata at nag-init ng tubig. Dahan-dahan lamang siya sa ginagawa dahil mahimbing pang natutulog ang ama. Matapos naman makapagtimpla ng kape ay naupo ito sa bakuran. Kaliwat kanan na ang nag-iimbita sa binata na pumunta sa kanilang tahanan. Tumango lamang si Elton hanggang sa biglang dumating ang matalik na kaibigan at niyaya siya nito. Nagmamadali namang bumalik sa loob ng tahanan si Elton
At naabutan nagising na si Mang Jerry kaya maayos itong nakapagpaalam. Pagdating naman sa tahanan ng kaibigan, kahit maaga pa ngunit lahat ng naroon ay gising na. Papabinyagan din nila ang isa sa mga batang nakatira doon kaya magarbo talaga ang handaan. Buong maghapon ay naroon lang ang binata at pagpatak ng bandang 6:00 ng gabi. Nang makauwi ito habang dala ang pagkaing itinabi sa ama, hindi niya nakita si Mang Jerry sa bakuran kaya dumiretso na ito sa loob. Patuloy lamang sa pagtawag ang binata ngunit wala namang sumasagot. Kaya pumunta na siya sa likod ng tahanan. Doon niya naabutan ng ama na abala sa pagpapatalim ng napakahabang kawayan. Kaagad na nagtanong sa Elton kung saan ito gagamitin ni Mang Jerry. Ngunit hindi naman tumugon pa ang ama. Bakas sa pagmumukha nito na seryoso sa ginagawa kaya hinayaan na lamang ito ni Elton. Maya-maya pa, nang tuluyang matapos ay naglakad ito diretso sa gubat. Nang mga oras na yon, may kung anong kakaibang naramdaman si Elton kaya minabuti niyang sundan ng ama. Habang patuloy sa paglalakad, napansin nito na nagagawi ang ama papunta sa parte kung saan naroon ang pinapahingahan nilang kubo. Noong bata pa si Elton, nagtayo ang ama nito ng kubong pahingahan. Dito araw-araw na naglalaro ang bata kaya malapit talaga sa puso ni Elton ang lugar na yon. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, malimit na rin kung pumunta dahil sa pagiging abala sa buhay. Mas pinipiling makipagkapit bahay ng binata kaysa mag-isang tumambay sa kubo. Samantala, nang makarating sa lugar ay napansin ng binata ang matandang lalaking nakagapos sa lubid. Sa sobrang higpit ng pagkakatali ay bahagyang dumudugo na ang balat ng matanda. Nagmamadali naman na lumapit dito si Mang Jerry. Walang pag-aatubiling itinarak malapit sa puso ng matanda ang hawak na pinatalim na kawayan. Dahil dito ay bahagyang napasigaw si Elton, kaya kaagad siyang nakita ng ama. Halata sa mukha ni Mang Jerry na galit ito, kaya kahit papano ay nakaramdam ng takot ang anak. Kaagad naman na sumenya si Mang Jerry na lumapit sa kanya si Elton. Dahan-dahan naman itong pinuntahan ng ama. Alam kong nabigla ka sa nakita mo. Pasensya ka na anak kung nakita mo pa ako sa ganitong sitwasyon. Halika dito. Tingnan mo ang matandang nasa harapan natin. Hindi yan normal na tao. Isa yang aswang. Pinatay ko siya dahil may malaki siyang atraso sa atin. Wika ni Mang Jerry. Habang dahan-dahang hinahawakan ng katawan na nakabulagtang matanda. May hinugot ito na isang botelya mula sa bulsa at pinataka ng itim na likido na nagmumula sa bote ang bunganga ng matanda. Walang ano-ano'y sa mabilisang paraan. Biglang naagnas ang katawan ng matanda. Ganun na lamang ang pagkabigla na naramdaman ni Elton, kaya hindi ito kaagad nakaimik. Habang si Mang Jerry naman ay nagpatuloy lamang sa ginagawa. Ayon sa binata, para sa kanya ay napaka-imposible dahil papaano bigla na lamang naagnas ang bangkay. Matapos ang ilang minuto ay tanging naiwan sa harap niya ay ang kasuotan ng matanda. Sa puntong yon, hindi na malaman ng binata ang mararamdaman. Lalo pat nasabi na rin ng ama na isa itong aswang. Tay, hindi ko po naiintindihan ang nangyayari. Pero kung mamarapatin niyo sana, itatanong ko lang po kung ano bang kasalanan ng matandang yun. Ni minsan hindi ko pa nga po siya nakita eh. Paano po yun nangyari? Tanong ni Elton. Marami ka pang hindi nalalaman sa pamilya anak. Palawakin mo sana ang isipan mo sa mga sasabihin ko. Albularyo ang yumaong lolo mo. Pero hindi ko gustong pasukin ang mundong kinabibilangan niya. Kaya hindi ko tinanggap ang pamana ng pagiging manggagamot. Hindi naman nagalit o nadismaya si tatay. Ang sabi lang niya,
Naiintindihan niya ang kalooban ko. Pero tinago ko ang lahat ng kagamitan niya. Kaya nga lang, hindi ko na kaya ang pamimerwisyo ng mga nilalang na kagaya ng aswang na yon. Ninakaw pa nila ang gamit ni tatay. Hindi ko man maituro kung sino talaga ang gumawa. Pero sigurado ako anak, sila lamang ang magkaka-interes doon. Sobrang lakas ng kapangyarihan ni tatay nang nabubuhay pa siya. Tugon ni Mang Jerry. Wala namang nasabi si Elton sa lahat ng mga narinig sa ama. Dahil ito ang unang beses pa lamang niyang makakita at makarinig ng ganong bagay. Pansamantalang nagkaroon ng katahimikan sa dalawa. Hanggang sa nagsalita si Elton at ang naisagot lamang. Tutulong siya sa paghahanap. Nabigla naman si Mang Jerry sa sinabi ng anak. Diretso itong niyakap sa sobrang tuwa. Hindi akalain ng ama na maiintindihan at matatanggap siya ng sariling anak. Nang mismong oras na yon, nagwika ito na kinakailangang magsanay ni Elton para maisagawa ang pagtulong sa kanya. Wala namang pagdadalawang isip na sumang-ayon ang binata at niyaya na niya ang ama pabalik ng tahanan. Mula ng gabing yon, nag-iba na ang araw-araw na takbo ng pamumuhay ng mag-ama. Bagamat hindi albularyo si Mang Jerry ay meron itong alam na mga paraan sa pakikipagharap sa mga nilalang. Dahil bata pa lamang ay mahilig itong manood sa ginagawa ng ama noong nabubuhay pa. Ayon pa kay Mang Jerry, hindi magiging madali ang pakikipagbunos sa mga nilalang, lalo na ang gagawing pagbawi sa gamit. Samantala, sa tuwing magigising naman si Elton ay wala na itong iba pang ginagawa, kundi aralin ang tamang paggamit ng mga pangontra sa aswang, kagaya na lamang ng punyal. Wala namang naging reklamo ang binata sa ginagawa dahil bukal sa puso niya ang gagawing pagtulong sa ama. Mahirap ngunit sa araw-araw na dumadaan, paunti-unti nang nakakabisa ng binata ang mga aral na ginagawa. Madiing sinabi ng ama na kailangang mabawi ang mga gamit dahil yun na lamang ang pamana ng sariling ama sa kanya. Marami na ang nagtataka dahil hindi na lumalabas ng tahanan ng binata. Ngunit hindi naman ito pinansin pa ni Elton dahil wala siyang ibang iniisip kundi matulungan si Mang Jerry. Sa loob ng halos 9 na buwan ay wala nang ibang ginawa ang dalawa, kundi suyurin ang mga kagubatan sa lugar. Dahil hindi pa naman sanay si Elton sa mga pamamaraan ng ama, nagmamasid lamang at sa araw-araw na ginagawa ay may natututunan. Isang araw, may isang matandang lalaki na bigla na lamang pumunta sa tahanan para mag-abiso. Ayon sa matanda, nalalaman niya ang lugar kung saan iniimbak ng mga nilalang ang mga gamit ng tao. Hindi man sinamahan ng mag-ama sa tinutukoy na lugar. Malinaw naman itong ibinigay ang direksyon kaya kahit papano, nakaramdam ng pag-asa ang dalawa na matunton ang lungga ng mga ito. Hindi naman nagsayang pa ng oras si Mang Jerry. Kaagad na itong kumuha ng mga gagamiting buntot pagi sa pagsugod. Ayon sa kanya, mabigat ang labanang magaganap dahil karamihan ng naroon sa lugar ay mga veteranong aswang. Nag-abiso rin ito kay Elton na wag nang sumama dahil hindi pa niya kabisado ang galaw ng mga kakaharapin. Kaya maaari itong malinlang at makuha ng mga nilalang. Ngunit hindi naman sumang-ayon ang binata at nakipagmatigasan sa ama. Sinabi niyang kung anuman ang laban ng ama ay laban din niya. Dahil sa pamimilit ng binata, sumang-ayon na lamang si Mang Jerry at binigyan ng doble proteksyon ng anak sa pamamagitan ng pagpapadasal sa isang albularyo. 3:00 ng hapon, araw ng Biyernes, nag-umpisa nang maglakad ang mag-ama papunta sa sinabing lugar na matanda. Habang abala sa paglalakad, tahimik naman na nagdadasal ang binata dahil baka yun na ang pinakamalaking hamon na kakaharapin.
Habang si Mang Jerry naman, bakas sa galaw na desidido sa gagawin. May kalayuan ang nilalakad ng dalawa. 2 oras na mula na magsimula sila. Ngunit diretso pa rin si Mang Jerry sa paglalakad. Maya-maya pa, nahinto na rin ito kaya napaupo na lamang si Elton sa isang lilim ng puno. Magmula sa kinauupuan, napalingon naman ito at nakita ang isang tahanan na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan. Hindi naman nagaksaya pa ng panahon si Mang Jerry at kaagad nitong pinuntahan. Dahan-dahan lamang ang ama sa paglalakad at makalipas pa ang ilang minuto. Matapos na tumingin sa loob ng tahanan, lumapit na ito kay Elton at sinabing, Ito na ang pinakaiintay natin, anak. Tama nga ang matandang nagbigay sa atin ng abiso. Pugad ang kubong iyan ng mga nilalang. Pero wala pa sila sa mga oras na to. Abala pa sa paghahanap ng mabibiktima. Kaya, kunin na natin ang pagkakataong to para makapasok dyan. Maghanda ka, anak. Huwag kang matakot. Basta ang tanging biniling ko lamang sa iyong sundin mo. wika ni Mang Jerry. Habang si Elton naman, kagad nang bumangon sa pagkakaupo at inihanda ang sarili. Ikinabit nito sa katawan ng isang maliit na botelya na naglalaman ng itim na langis. Ayon sa pinanggalingang manggagamot, makapangyarihan ito dahil may sabulag na laman ang bote. Samantala, kaagad na nagumpisang maglakad papalapit sa tahanan si Mang Jerry. Kaya kaagad namang sumunod si Elton. Hindi na huminto pa bagkus dumiretso na sa loob ng tahanan ng ama. Kaya sumunod na rin si Elton. Sa bungad pa lamang ng tahanan ay nakaramdam na ng kilabot ang binata. Dahil nagkalat ang mga dugo at napakasangsang ng amoy na tila taong naagnas. Diretso nang binuksan ni Mang Jerry ang pasukang pinto at dito bumungad sa dalawa ang iba't ibang klaseng katawan ng tao. Mukha itong mga laruan na manika lalo na ang mga katawan ng sanggol. Lahat ng mga ito ay nakatayo at tilat ang mga mata. Dahan-dahang nilapitan ni Mang Jerry ang mga nakahilerang katawan at isa-isang tinignan. Hanggang sa hinawakan ng ama at sinubukang ilubog ang mga daliri sa bandang tiyan ng isa sa mga ito. Ngunit napakatigas kaya napakunot na lamang ang noo ni Mang Jerry. Habang si Elton naman, nakakaramdam ng sobrang takot kaya halos hindi na makagalaw sa kinatatayuan. Maya-maya pa, binuksan na ni Mang Jerry ang pinto papunta sa isang kwarto. Dito malinaw na nasilayan ng dalawa ang nakatambak na mga gamit ng albularyo. Samut-saring libreta, uri ng patalim, mga langis, at iba't ibang gamit ng manggagamot na nakatambak lamang sa silid. Dahil sa nakita ay kaagad nang naghalongkat si Mang Jerry. Tulungan mo na nga ako, Elton. Buksan mo ang lahat ng libreta. Kapag may nakita kang marka ng sungay ng kalabaw sa unang bahagi, kunin mo. Yan ang tanda ng gamit ni tatay. Wika ni Mang Jerry. Kagad namang kumilos si Elton at isa-isang binuklat ang mga libreta. Hindi naman nagtagal at nakuha na rin ang pinapahanap ng ama. Kaya dumiretso na itong inilagay sa bulsa. Maliban doon, tanging si Mang Jerry na ang naghanap ng iba pang mga gamit. Hanggang sa makarinig si Elton ng mga yabag papalapit sa kanya. Paglingon ay nasilayan ng nilalang. Bahagyang mas matangkad ito sa normal na tao. Purong itim ang katawan at may mapulang mga mata. Ang nakaagaw atensyon dito ay ang paglalakad na tila unggoy. Nang makita ito ni Mang Jerry ay wala namang pag-aatubiling tinarak nito ang dalang punyal. Dahilan ng pagkawala ng malay ng nilalang. Nang masiguradong hindi na ito humihinga, lumapit si Mang Jerry kay Elton. Iniabot ang pulang tela na nakabalot sa mga hindi malamang bagay. Kasabay nito,
Nag-abiso na ang ama na tumakbo na si Elton ngunit tumanggi ang binata. Inulit na lamang ni Mang Jerry ang pili na sundin ang lahat ng iuutos, sabay tulak papalabas kay Elton. Sa pagsubsob sa pasukan ng tahanan, ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ng masilayan ng isa pang nilalang. Kaparehas ang itsura sa napaslang ng ama. Kaagad nang bumangon ang binata at dumiretso na lamang sa paglayo sa lugar dahil halos sunod-sunod na ang paglabas ng mga nilalang. Nang bahagyang nakalayo sa tahanan, pumwesto lamang ito sa lilim ng puno. Magmula doon ay naririnig niya ang mga ungol ng nilalang. Labis ang pag-aalalang nararamdaman dahil mag-isa lamang ang ama. Walong ano-ano eh. Biglang may umagaw sa hawak nitong pulang tela. Gamit ang buong lakas ay hinugot ito pabalik. Dumiretso na sa pagtakbo si Elton hanggang makalabas ng bundok. Nang mga oras na yon, nagdadalawang isip pa ang binata kung babalik pa sa lugar. Ngunit mas minabuti nang iuwi muna ang biniling mga gamit ng ama. Nang makauwi sa tahanan, kahit pa alanganing oras na ay bumalik pa rin ito sa lugar. Tila pinagsakluban ng langit at lupa ang nararamdaman ni Elton nang makita ang ama na nakatuhog sa kawayan doon sa pasukang pinto ng tahanan ng mga nilalang. Hindi na rin nakalapit pa ang binata dahil sa marami na ang nagbabantay malapit dito. Yun na ang huling kita ni Elton kay Mang Jerry. Magmula ng araw na yon, kahit pabalik-balik sa lugar, hindi na mababawi pa ang ama dahil wala na itong buhay at hindi pa rin ganun kalakas ang loob sa pagharap sa mga nilalang. Dagdag pa ng binata, ang lahat ng mga itinuro ng ama ay hindi man lamang nagamit para mailigtas ito. Sa paglipas ng panahon, paulit-ulit pa rin nakikita ni Elton sa isipan ang itsura ng ama na napaslang ng mga nilalang. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng interes si Elton sa buhay albularyo. Nakilala niya ang isang matandang manggagamot at sinanay siya sa loob ng 10 taon. Sa loob ng mahabang panahong iyon, nawala rin sa barangay si Elton. Kaya na makabalik ay gano'n na lamang ang pagkabigla ng mga tao nang makita na ibang-iba na ang katauhan nito. Walang pag-aatubili itong nagpakilala na isa na siyang albularyo. Bagamat wala sa plano ang naging buhay ni Elton, bukal sa puso nitong niyakap ang pagiging manggagamot. Samantala nang balikan nito ang lugar kung saan nabawi ng ama ang gamit ng lolo. Wala na ito at wasak na ang mismong tahanan. Ngunit may isang matigas na bangkay na natira. Nang suriin ni Elton kung sino yon, laking pasasalamat niya nang makita ang bangkay ng ama. Hindi naman ito pinagsabi ni Elton dahil hindi na gusto pang magambala ang mga kaluluwang naiwan. Magpasa hanggang ngayon, matigas at hindi pa rin naaagnas ang bangkay ng ama. Nilibing na lamang niya ito sa lupa at para hindi mahalata, tinaniman na lamang niya ng samut-saring puno ang palibot. At hinding-hindi malilimutan ni Elton ang pagpawi ng gamit ng lolong albularyo. Kwentong Bayan.